Nai-reveal na ni Scottie Binag na ang dalawang anak ni Marcos Jr., si Lisa, si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Masasabi mo ba na just in case na gawin ng PDEA, ng DILG, ng NBI, ng police ang kanilang trabaho para i-raid ang Malacanang? Hindi. Kasi Bakit? kung may magtitip, 'di ba? Kung sila rin, You're very smart. 'di ba? What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika at Miss Cathy Binag. Grabe ang revelasyon ni Miss Cathy Binag dito sa video na ngayon na hindi lang sina Liza Kut at ang circle of friends nito ang nagpupulboronic di umano, kundi pati itong dalawang anak di umano ni BBM at Liza nagko-coke din. Grabe naman yan. Kung sino tong dalawang tong anak ni BBM Liza Kuting ating malalaman dito sa video na to. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, bago tayo dumako sa video natin ngayon ating pasaringan muna itong winika ni Senator Bato dito kay PNP De La Torre. Na ito bang mga ginagawa ngayon ni De La Torre sa Davao dala ba ng inggit o politically motivated? Dahil may bali-balita ngayon mga kababayan kung bakit masipag ito sa pagtugis sa ulo ni Pastor Kibuloy dahil may pinangako di umano ang nasa loob ng Malacanang na siya ang susunod na magiging hepe ng PNP kasunod ni Marbil. Naku naman po, kung kaya naman ang wika ni Senator Bato na baka may mga patagong instruction sa kanya na dapat ganito ang gawin, ganito ang ganyan, pressure mo sila at ituloy ang mga karahasan na ginagawa sa compound ng KOJC para mayanig nga itong lugar ng Davao. Grabe talaga. Nasigurado di umano si Senator Bato de la Rosa na i-deny man ni De La Torre o hindi, paniguradong may masamang tao na nag-utos sa kanya. Sino kaya yon mga kababayan? May idea po ba kayo? Kung gayon pakicomment na lang sa ating comment section ng ating mapag-usapan. At yun na nga mga kababayan, dumako tayong muli dito sa issue nga na pagpupulburon ng dalawang anak ni BBM sa kanilang bahay. Kung kaya naman totoo ata ang kasabihan na like mother and father, like sons di umano. Grabe naman po. Napanigurado may katotohanan tong winiwika ni Miss Cathy sapagkat syempre kung ano nakikita ng anak sa mga magulang sila din naman nilang gagayahin Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Hindi ka takot na itamnan ka ng kaso or kasuhan ka ng gobyernong bangag na ito? O ng mga taong napag-usapan natin? Alam niyo po, alam ko naman pwede nilang gawin. Nung paglabas ko pa lang dito, alam ko po pwede nilang gawin. So sabi ko nga sa inyo, handa po akong humarap. Kasi kahit na balik ta rin nila, i-twist man nila yung story, pasamain man nila ako, i-demoralize nila ako, character assassinate nila ako, my truth is my truth. My story is my story. Nobody can change it rather than me. But I cannot change it because it happened to me. 'Di ba? Experience ko po yan personal Na-witness ko po kasi talaga Yeah. So, ako kasi bilang supporter ng mga Marcos, naging supporter. Sabi ko, pag sila ay namuno, ay hindi na sila magnanakaw kasi marami na silang pera. Although, yung ibang mga pera nila na galing sa kaban ng bayan ay naka-frozen yan o baka yung iba na kuha na rin nila. Sa pagkakakilala mo, sa pagkakukwento nitong mga Voltes 5 o Pulburon Boys, the reason why I'm asking you this, yung pagnanakaw kasi nila is sky is the limit. Walang habas na pagnanakaw now. So, nung time ba na si Marcos Jr. ay hindi pa presidente, masasabi mo ba sila ay maraming pera talaga? I know that the Florendos, they have money. Because hindi nila, So, masasabi mo ba, based sa mga kwento syempre 10 years kayo magkausap, marami kang nakakasalamuhang tao, particular ng iyong partner. Masasabi mo ba na itong Araneta Mars, itong mag-asawa, talking about na mag-asawa lang, na marami silang pera during the time? Ako hindi ko masabi Hindi ko masabi talaga kung ano yung status ng finances nila, to be honest. So, pero ako sure ako na, kaya ang sinasabi ko dito, it's not the president who's leading the country.
Kasi nga, may stigma po siya. Ayaw niya nan. So, parang hinahayaan niya ibang taong mag-lead. So, Okay. pagtatanungin niyo ako kung sa tingin ko, So ibig sabihin itong si BBM una pa lang ina-impluwensyahan lamang sa pagtakbo sa pagkapresidente, kaya ganito kapalpak ngayon ang ating gobyerno. Grabe naman yan. Kung ganun, Miss Cathy, sino tong mga sinasabi mong naka-impluwensya sa kanya sa pagtakbo? Kung wala naman pala sa kanyang sarili ang maging presidente, napaghahalataan tuloy na tuta talaga di umano. yung mga nakapaligid sa kanya, mga polvoronic addictus, benedictus, oo, sa paligid niya. Well, hindi naman lahat ho ng negosyanteng mayaman is ganib. Okay? Okay. So, sinabi ko nga, meron nga user lang pero mabait naman. Tumutulong lang. Aha. Yung maybe, yung, 'di ba? Pero yung iba, talaga, yung business nila is yung may personal interest sila. 'Di ba? Yung parang negosyo. Kaya nga, 'di ba, si Attorney Harry Roque, hindi naman talaga siya ang king and queen of Pogo. I Alam know mo si yun? Lisa at si Marcos Jr. ang king and queen of Pogo. Sabi ko nga, may picture tayong hawak dyan. You know, thank you for bringing Yeah. us out. Yeah. Yung picture na yon na nandoon nga si Lisa at saka si Bangag Jr. na kung saan Mm. nandoon yung mga Pogo operators. Mm, But anyway, going back doon sa tanong ko sa'yo na kung mm, alam ba, financially okay sila. Kasi talagang walang habas yung pagnanakaw. Si Lisa, ayon sa aking puting ahas, na kumukolekta kay Addictus Benedictus Altenco ng 150 million kada linggo. At ang mga Opo. inuutosan ay mga PSG. So, name it. Sabi ko nga, halos lahat, PAGCOR, DA, smuggling, customs, halos lahat wala silang kapaguran magnakaw. Kaya kita tinanong. Kasi, yung ex-partner mo, based on your statement, na hindi siya corrupt. Kasi they have everything. Mayaman Yeah. na sila. Opo. Diba? Siya. Opo. Mhm. Siya. Opo. So, sa mga Marcos, hindi ka makapagsalita kasi wala kang idea, no? Yes. usually, Sabi ko nga, Go ahead. sabi ko nga sa'yo, 'di ba? Again, sasabihin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Kaya nga, 'di ba, pwede nga akong gumawa ng story eh. 'Di ba? Yeah. Pero, Yeah, you know, right. as you can see, hindi ako nagdadagdag ng kwento. Di ba, Miss Cathy tayo, ako yung as a Mm. regular, ordinary person, when you go Opo. out sa may mga friends, di ba? Let's say, dinner, something, may maglalabas, may magbabayad ng bill, ganyan-ganyan. Mm. So, yung mga Opo. labas nyo sa mga restaurants, may mga pagkakataon kasama yung Voltis 5 o the Polvoronic. Yun ba yung mga rich people na katulad nila? Paano ba yan? May matatandaan mo ba kung sino yung nagbabayad sa restaurant? Sino nagbabayad ng bill pagdating sa bar? May mga ganun, di ba? Or Yeah, parang actually, charge to the house na? May mga ay, hindi ganun. po. Yung sa akin, dalawa lang yung very generous, si Tony Boy tsaka si Inigo. Like, sila yung talagang, oo po. Sila yung Okay. very generous na talagang they take good care of everything. Hindi madamot. Ninilibre So, si nila. Marcos Jr. hindi mo nakita na dumukot para magbayad Hindi, ng hindi. bill? Hindi No po, wonder, hindi po. sugap na. Oh my God. Opo. Yan. Wow, grabe yung ating pag-uusap ngayon. Grabe yung revelation. I hope for sure meron pa itong part 3. At ay sana nga, wag na tayo dumating sa part 3. Dapat victory party na yung part 3, no? Sana gumalaw na ang mga tao. Kasi enough na yung panawagan natin. Sa military, police, they know what they're doing. Opo, alam nila alam kung naman ano nila. Alam nila kung ano, not leader, alam nila na may polvoronic government tayo. Siguro ang kukonsensyahin natin, yung mga taong bayan na naghihirap talaga, na Opo. nakakaranas nitong pang-aapi ng panggobyerno o pagnanakaw. Grabe. Wala bang nag-offer sa'yo na something na katulad kay Agent Morales, no, nung siya bago lumabas sa, I don't know kung napanood mo, pero sige, bibrief kita. For sure, di mo napanood. Si Agent Morales, bago siya mag-Senate hearing, may kumausap sa kanya na mga personalities na ito daw sila ay inutusan ni Lisa Marcos at ni James Kumar para areglohin para nang hindi na tumungo doon sa Senate hearing at sabihin na lang kung magkano ang kailangan niya. At ang nag-utos si Lisa Marcos at itong si Kumar na hanggang ngayon hindi pa pinapatawag sa Senate. Sa case mo, wala bang lumapit sa'yo na, "Uy, Cathy, tumigil ka na. Areglohin na natin to, ayusin na natin to, itigil mo yung ngangabels mo." Grabe naman kasi mga revelasyon ni Miss Cathy Binag, no, mga kababayan, na panigurado trending na naman ngayon sa social media. Lalo na't ngayong nagbigay pahayag muli, no, patungkol nga sa mga ginagawa ni Liza Kuting at mga elitista niyang kaibigan na pagpupulburon. Wala po. Alam niyo Wala. bakit? Kasi Bakit? nga, sila
kasi sila ano yan eh. 'Di ba sabi ko nga cordon sanitaire. Tapos Mhm. like my partner knows me very well na I speak my mind at saka hindi ako natinag kapag meron akong paninindigan. Yung parang kapag alam niya yan, alam yan ni Tony Boy na ang pinakaayaw ko nagsisinungaling. Alam niyo yon. So parang even with my children. So ayaw ko yan. Yan ang isang bagay na pumipitik ako. And Okay. alam din ng mga friends ko yan, kapag nagsisinungaling talagang sasabog ako eh. Alam mo yon, parang kaya walang lalapit sa akin kasi lahat sila karamihan sa kanila is kasama dito. Alam mo yon, 'di ba? Yeah. Parang hindi nila ako lalapitan, 'di ba? Sabi nga, meron mga tumawag sa akin na common friends. Aha. Kati, parang wow, grabe, you're like a tickling bomb. Na parang they never expected na ikaw pa yung lalabas. Kasi That's- all this time, you were very quiet, tapos parang they were like laughing at you, gagawa kami ng, kunwari, nag-iinuman sila, they're talking shit behind your back, and it's sad kasi kalalaking tao ng mga to, tapos kung makapagsalita, alam mo yung parang hindi ka babae. So ngayon parang, sabi nga nung, kasi ang dami kasi tumawag sa akin, may yung pang-apat na tumawag sa akin, sabi niya, karma nila talaga to. Parang karma nila talaga to. Sabi ko nga, kung ikamamatay nila to, yung truth, okay lang. Kasi at least you're speaking the truth for the nation, di ba? Parang para sa nakakarami. Yun po. Nai-reveal na ni Miss Cathy Binag na ang dalawang anak ni Marcos Jr., si Lisa, si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Masasabi mo ba na just in case na gawin ng PDEA, ng DILG, ng NBI, ng police ang kanilang trabaho para i-raid ang Malacanang, titignan kung may mga pulboronic residue, hindi lang dito sa muso ni Marcos Jr., kundi may mga Grabe no mga kababayan, pati pala tong mga anak ni Liza Kuting gumagamit ng pulburon. Like father, like son niya naman talaga. Tapos todo deny sa harap ng camera. Napakakapal ng pagmumukha ng mga to. stash boxes sila doon. Sa tingin mo ba, magiging successful ang raid? Hindi. Bakit? Kasi kung may magtitip, 'di ba? Kung sila rin, You're very smart. 'di ba? Sino Oh nakaupo my gosh. dyan? 'Di ba? Oo. Kung sila rin ang naglagay sa Pero kung walang nakaupo dyan, magtitip, well, kung walang Huli. magtitip, like huli, 'di ba? Huli, At saka okay. again and again, wag na tayong lumayo. Gawin na lang nila yung hair follicle test, 'di ba? that's true. Para na rin matahimik to, para na rin ma-discredit Buong ako. pamilya. Opo, buong para pamilya, buong pagkor. Opo. Lahat Wow. ng nakaupo sa gobyerno. Yan kasi, alam mo, dapat naman talaga before tumakbo, di ba? Before Yeah. umupo sa government, Sabi ko talagang dapat pa-drug test talaga nila yan eh. Di ba? Yun Yeah. po eh. Kasi dapat yung nation natin, pinamumunuan ng hindi man perfecto, pero may mga integridad. At saka yung That's- matitino yung isip. Alam niyo po? Wow, grabe ang ating panibagong revelasyon. We're like almost 24,000 live viewers. Thank you sa inyo lahat. For sure, this is only part 2. Alam ko, tipid mo. Tipid mo ang pag-reveal ng mga pangalan. Actually, yung iba, nakarating naman na sa akin, but I will let you decide when to expose their names. And gusto ko na pag nilabas mo yan, ay, yun nga, protektado ka. Dahil I know these people, they can harass you, tigan mo na Yeah. lang, former President Duterte, Pastor Quiboloy, na tulungan nila, okay, lahat ng mga friends ko. So, right now, I'm just praying for you, kasi sabi mo kanina, wala pang death threat, di ba? For sure, yung mga ganitong klaseng pulboronic addictus benedictus, may mga pinaplano sila. Pero tama yung ginawa mo na yung mga USB na ito mga ebidensya, ay hinano mo na, kinip mo sa iyong stash. Hindi yung pulburon sa iyong mga vault or somewhere na to protect you. And we totally understand you. So, ako, sa totoo lang, napakatapang mo. Kasi alam mo, yung off-cam na pag-uusap natin, sabi ko ako matapang nga ako, pero iba yung karanasan mo. Yung iba pa na hindi ko nakwento, siguro after na, yung that's really personal, na yung iba, although it's not really personal kasi ang mga involved, mga public figure. Pero Yes. irrelevant sila ngayon. So I don't wanna talk Exactly. about that. They're Exactly. irrelevant. And I'm so happy
na nakilala kita. I'm looking forward na pag natapos na natin yung mga nakamtan na ng taong bayan na magkaroon ng hindi bangag na presidente, maybe we can talk lightly about life, fashion, beauty. Yeah. Gusto ko mahawa ng iyong alindog, ano? Maraming salamat sa iyong tapang at mag-ingat ka sa lahat ng iyong mga galaw dahil nakamonitor sila 24/7. Tandaan mo, Miss Alam Kat. ko. Alam ko Miss po Cathy, yan. Sabi ko, kung- opo. Yeah, go ahead. Alam ko po yan. Kasi again and again, alam ko yung galawan nila. At saka wag po kayong, wag Yeah. po kayong mag-alala na protected po ako. So Wow. again and again, I love hindi that. ako Nakapag-protect hindi po ako lalabas dito kung hindi ako protected. Because if you know sino yung babanggain mo, kailangan mong alam. Parang sundalo, 'di ba? Na bago ka sumabak sa giyera, kailangan handa ka. Hindi lang dahil may armas ka. Hindi lang Exactly. sa, yung pinafront mo is alindog lang, pero meron tayong, meron tayo dyang meron tayong, well, say it. But gano'n pa man. Okay, Si God, yeah. si God, si Yes, God. yes. si Maliban God, sa number Diyos, one alam protector. ko, Mm. marami ka rin talaga mga concern na mga kaibigan mo na super Yeah. close and family na nagpo-protekta sa'yo. So, At saka sorry. Go Sa mga ahead. nagtatanong kung binag ako from Isabela, yes po, ang tatay ko po ay Ilocanong Chinese from Isabela. Hello Oh, wow. po. Ilocanong Yan. Chinese. Opo. Diba? Shout out sa ating mga palangga ng mga Filipino-Chinese na maganda Opo. naman ang ginagawa sa ating bayan. You know? Opo. So, Opo. hindi lang yung mga Chinese na smuggler nakasabwat ni Liza at ni Bangang Jr. Okay. Ibang usapan Opo. yun. Pero yung mga Chinese Opo. Chinese na mabuti, you know, na iba Opo. kamag-anak na natin dahil kasi nahaluan na talaga tayo ng bonggang-bongga ng iba't ibang Opo. lahi. So that's okay, you know. We have to support them. So, Opo. mensahe mo sa pamilyang Bangag at mensahe mo sa mga nakaupo sa pwesto na polboronic or addictus benedictus na what? Kailangan silang magpa-hair follicle test at ano pa? Well, alam mo ho, walang usok kung walang apoy. Tama ba 'yon? Tama. So, darating yung panahon na talagang hindi, and eto na po 'yon eh. Walang apoy Handa. kung walang usok pala. Walang apoy. Walang apoy kung walang usok. Walang usok. So, Okay. Yeah. diba? Balik ka. Parang gano'n ba? Okay. Go ahead. Okay. So anyway, lalabas at lalabas po lahat. Wala hong sikretong hindi nabubunyag. And eto nga ho yun, di ba? Sinabi ko nga sa inyo na I don't know kung saan nanggaling. Parang I prayed for it. Tapos di ba, parang sabi ko nga, parang yung nadidream ko palagi actually beforehand si Archangel Gabriel. Mhm. Na parang sabi ko, bakit lumalabas to palagi sa ano ko? Yung, kasi pag sa Instagram ko, Facebook ko, I always Okay. post about, diba, yung mga biblical and every, tapos for the past 3 weeks, nakikita ko si Archangel Gabriel. Tapos parang, sabi ko, ano ba to? Bakit siya? Di ba siya yung siya yung angel na nagsispeak ng truth? Nagsisend ng message from God. So parang, ano to? So parang yun yung isa, na parang, na-realize ko lang, like, mensahe. opo, actually 2 days ago ko lang sis na-realize yan. Na parang, oh my God, sandali lang. Parang, kasi we talk about it, diba? Sabi ko, uy sis, Yeah. parang ikaw si Archangel Michael, diba? Oo, Yeah. diba? Sabi ko sa'yo. Kasi ganun yun eh. So sabi ko na, na-realize ko, no? Parang yung mensahe niya ganun. Speak the truth. Share the word of God. Yung parang ganun siya. Yun yung na-realize ko. Ayun. And I believe, Yun. believe that people will win with this Opo. fight against the polboronic and addictus benedictus. Pag naman, mali. Opo, hindi na totoo pwedeng po. i-deny. Hindi na pwedeng Opo. i-deny. The problem right now is pinoprotektahan ng mga nakapaligid sa kanila dahil nakikinabang at pinoprotektahan ng media. But again, kahit anong protekta nila, people will speak up like you. Opo. And Marami pa because po. of that, talagang thank you from the bottom of my heart and the rest of the Filipino people. Thank you for your alindog and for your life sa pagiging matapang. Maraming salamat. Thank Thank you. God bless everyone. God bless. Thank you. Ayan, mga kababayan. Grabe ang revelasyon, panibagong revelasyon. Kaya pasalamatan natin si Ma'am Melita Menorias, my pet cat, putahe ng Ginamo. Si AGT Tolentino, a small token of your advocacy and bravery, Maharlika and Cathy. I hope you inspire others to come out and tell the truth. Sir Zorro, Alex Soriano, Aiming, Liz Vergara, Pinoy Dad, at sa lahat ng aking mga palangga. This is your fair lady, Maharlika, with Cathy Binag, na napakatapang. Sana tuloy-tuloy na po kayo, gumalaw na kayo. Mag-speak up day na, sama-sama tayong magdasal at ilabas ang tunay na boses ng mamamayan.